Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Thursday, February 29, 2024. So, arangkada yung index natin. Maganda yata yung bounce natin kahapon ha. So, nagberte kasi yung market natin kahapon, sabi natin. Tapos, meron tayong maliit na net foreign buy. So, ngayon, medyo malakas yung sipa ng index natin. Yung mga nagpasipa ng market natin, yung mga dating mga blue chips na hindi masyadong gumagalaw, sina Aboitiz, Equity Ventures, mamaya silipin natin kung sino yung mga winners na yan. And so mukhang on the road tayo sa pag-break sa 7,000 level kasi nag-close tayo, malakas siya, 6,944.71. And then, andyan pa rin foreigners. So, sabi natin, meron siyang 436.5 million net foreign buy dito sa market. So, medyo good sentiment po yung ating market. Tapos penny stocks pa rin yung mga pinaka-winners natin dito. Ayan, nanguna itong si PHA natin kasi nag-up siya ng 20.5%. So tignan mo nga naman, yung mga may punda ng stocks ayaw umakyat. Pero si PHA na mga small caps natin kasi nga ang galawan is mga penny stocks. So sumisipa siya. So kailangan talaga maka-timing ka during this time ng mga small caps na stocks naman natin. Okay, so magandang galaw ni PHA natin, net foreign sell is 16.35K. SPNEC yung nanguna sa listahan natin, tinitignan ko, hindi naman siya winner, pero madalas siyang matag dito sa investa natin. So nag-loss siya ng negative 3.51%. Lakas ng net foreign buy niya, 44 million net foreign buy. Ayan, so buti na lang may nagbabay sa kanya. So sino kaya? Yung dati pa rin ba? Sino ba yung uh, bumibili dito? Si GSIS natin, di ba? Mga malalaki na si MPI, di ba? Yung kanyang subsidiary. So bumibili din dito kay SPNC. Pero ayaw talaga, yung price action natin is pabagsak yung kanyang galawan naman. Okay? So anyway, check mo na lang. And then si SUP, nabuhay ulit siya dahil sa meron siyang 0.78% na gain for today pero net foreign sell siya. Medyo malakas. 12.59 million net foreign sell si SCP natin. Tapos pinaka-winner sa blue chips, ito si Aboitiz Equity Ventures nga po natin. So finally, nag-breakout siya at 5.26%. So nandito yung karamihan ng net foreign buy yata natin kasi meron siyang 132.77 million na net foreign buy dito sa market natin. So hopefully sumunod na sina GGS, SMPH, ang dami natin laglag na mga blue chips na okay naman yung kanilang fundamentals. And then si ABA, ayan, so yung hawak natin na small caps na stocks natin, so bumalik na yung 10% natin sa kanya. Oh. So nag-up siya ngayon ng 3.33%. So yung Dow G niya, parang na-cover na niya. Tignan natin. Hopefully ma-breakout yan kasi meron nga din tayo inaalaga na ABA shares natin. So meron siyang 6.71 million net foreign. Ayan, net foreign buys pala siya for today. Ayan. So mukhang pabalik yung yung price natin. And then lastly, itong si CHP, hindi na feature yung na-timingan natin si Ellie, naka 10% tayo sa kanya eh. CHP is nag-up siya ng 0.46% for today. So parang kada pa rin siya. Negative 276.79K net foreign sell yung kanyang galawan naman. So wala pa rin tayong balita kung ano yung pinaka final price ni CHP natin at siguro habang in-anticipate natin siya, galawang penny stocks muna yung nakikita natin. Ewan ko ba't nagtitrending si Meg. Ayan, marami yata may hawak kay Meg natin. Silipin natin mamaya, nakalimutan ko. Hindi ko na nilagay pala dito kasi yung price niya, price action, hindi naman yata masyadong gumalaw si Meg. Alam ko marami lang may hawak, parang SPNEC. So marami may hawak sa kanila. Kaya nagtitrending sa investa natin dito sa stock trends. Okay? So yan po yung ating re-reviewin for today. So disclaimer guys, lakas ng Bitcoin, no? So ayan, nakalimutan ko sabihin yung Bitcoin natin, no? So nilampasan na yung 64K. So nag all-time high si Bitcoin natin. So yung ating review, yung ating video is for educational purposes lang po ito. So wag mong gagamitin yung ating review as a reason para mag-buy, mag-sell or hold ng stocks. Meron pa kasing risk na involved dito sa market, due diligence na lang po. And then follow mo po ako dito sa ating Palabig Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka dito sa trending stocks or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. So meron tayong mga stock picks, ayan, yung mga ganun. At saka may mga meetings tayo dito. So pwede mo i-check yung ating community naman. So check mo lang po yan. And then sa mga nakasubscribe, salamat ulit sa mga nanonood ng videos pa rin natin. So stock trendings.
yung ating mga sample trades, yung mga basic indicators. Ayan, so ano ba sinasabi? Yung mga overbought ba, nagiging overbought pa rin. Tapos yung fundamentals, yung mga risk management, and then yung ating mga basic na PSE, stock market studies. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to. So all-time high si crypto. Ayan, so hopefully mabuhay yung mga play to earn games natin. Wala na yung mga play to earn games natin. No? Ayan, so check na lang po yan. Follow mo ako dyan para updated ka sa cryptos natin later on kapag lumakas yung play to earn games natin. Social media, follow po ako dito sa ating Facebook account or dito sa pinaka-Facebook page po natin na Palaboy Traders para updated ka sa mga posts. Bodega Peak, yung articles natin sa local market, dito sa US, at saka dito sa cryptos. Double check mo na lang po. Money earners, yung mga side hustles po natin. Ayan, so lakas din yung sipa ng mga advertisements sa mga natin, websites natin. Okay? So check mo na lang po 'yan. Hanapin natin yung mga news for today. Dito muna tayo sa pinaka-summary kasi nakita natin yung nilabas nitong si Philippine Stock Exchange natin. So meron tayong net foreign buy na 436 pala yun. 436.39 million net foreign buy. So malakas yung ating foreigners. Bangko pa rin pala yung panalo dito. 2.13% at saka si holding firms 1.61% si AEB at ayan yung dala sa kanya. So kulelat yung ating properties, mukhang kailan na ba mag-PB sa mga properties natin, negative 1.42%. So 0.99%, so halos 1% yung gain ng index natin. So malakas yan. And then may tendency na mag-breakout kasi yung candle natin. Okay? Okay, so ito yung mga foreign funds sold natin. PNB, Security Bank, Union Bank, ASEAN, AP, FGen, Del Monte, FD, Monde, Pizza, AC, AGI, Costco, DMC, Ali, ayan, binenta pala sila. Meg, Emirates, SMPH, Converge, grabe laglag ni Converge natin yan. Now, at saka si Seb, and then si Bloom. Ito naman yung mga binili. So, pangalawang araw na ba? So nabawi na ni BDO yung losses niya nung nakaraan. So umakyat siya. BPI, China Bank, Mer, Manila Water, CNPF, DNL, EMI, ABA, Aboites, Crit, Robinson, Globetel, Dito at saka si ICT natin. So all HC, meron siyang 635 million net income. Ayan. So hopefully makatulong yan sa price action. Metrobank may pullback na 1.51%. Raises 1 billion from its offering of dual tranche 5-year and 10-year US dollar notes. EEI minus 0.37%. Hindi sumipa si EEI. Completes installation commercial operation of rooftop solar panels in Laguna Factory. Ayan, so ano kayong factory yun? PX, drop ulit. Core net income declined to 963 million. Emirates minus 0.61. Income of 2.8 billion in 2023. Up naman siya ng 13%. DNL, maigi pa si Pag-ibig, di ba? 7%, more than 7% yung binigay na na gain niya for the year. DNL nag-drop siya minus 3.43. So medyo mahina kasi yung income niya. So nag-loss yata to si DNL natin. All HC minus 0.48. Tapos inflation for February will fall within the range of 2.8 to 3.6%. Security Bank, mababa din yung earnings. Tapos yung mga galawan natin kanina, Felix Mining. The local stock market is positioned for a rebound this year. Nag-rebound naman, di ba? Amid expectations of interest rate cuts, okay, and easing inflation industry stockholders. Ayan, so 7.5 to 8.3. Ayan, so maganda yan. Babalik na yung mga stocks natin during this time. Tapos yung may news sa GDP ng US naman yan. RHI, meron ba kayo neto? So mukhang matatanggal na. Will cease operations effective March 29 due to significant financial loss. Ayan, so yung may RHI, ano bang gagawin dyan? Wala na yata yan, no? Hindi ko na nakikita eh. BDO, interest net income, up siya ng total deposits up ng 11%. Bloomberry Resort confirms inquiries article on plans to sell its casino in Jeju Island, South Korea. Ayan, so last year yata binibenta niya pero walang bumili last time. Ayan, so bibenta niya ulit. Tapos si Bitcoin nga natin, so nag-breakout siya sa 64K. Ewan ko ngayon
Parang nag-pullback daw kanina ng 7%. Pero all-time high pa rin naman yung galaw niya, and then mukhang gusto mag-breakout. SMPH, net income 33%. Ayaw naman gumalaw. Si Meg, maganda pala yung earnings, 29%. SCC, medyo lugi nga to, minus 30%. AP expects to introduce 400 megawatt of new capabilities in 2024. FLI, up siya ng 30%. Maganda pala yung earnings nito si FLI. Philinvest. Pero yung Philrate yata yung medyo lugi siya. SM, plus 25%. Lau Families, DNL, so medyo mahina yung earnings. SCC, FGen, Globe aims to expand data center sixfold by 2026. Meg, up ng 29%. Dahil pa lang news si Meg natin. FLI, up siya ng 30%. Si Bitcoin lumipad ng 60K kanina. SCC, okay, so medyo mahina yung earnings. Sino pa ba? Nabasa na yata natin lahat to. So lampasan natin. Ayala, partners with Steel Asia for recycling and reuse of rebars in each project. Okay, so RAK. Okay, hindi natin mabasahin si paring RAK. Keeping an eye to exit. So Fed's looming interest rate cut may again allow the US to grow without stocking price stalking price pressures. Ayan. So hopefully so ang laki ng Bitcoin tapos PSE. Most likely parang magbe-break na tayo sa sa 7,000 kasi maganda yung galaw natin. So si Bitcoin nag-surge, tapos yung galawan sa US market pullback sila kagabi. Tignan natin ngayon, parang pullback pa rin yung nakikita ko dun sa sa futures naman nila. Okay? So yan po yung mga nakita natin na balita dito sa market natin. And as usual guys, yung ating Patreon. So magbubukas ulit yan by March 2, 2024 po. So yung mga gusto sumali sa group, yung mga gusto ng guide sa trading investing sa Philippine market, sali lang po kayo dito. So open po yan. Anytime naman open yung Patreon natin. Okay? So hopefully makatulong tayo sa mga kasama natin na traders at investors sa PSE market naman. Okay? So tingnan natin ano ba yung balita natin dito sa market. Malakas yung index natin, no? So gusto mag-break pero sabi nga ni Ma'am April, di ba? Pwede mag-break ng 7.5 yung index natin. So most likely anticipate na natin kasi hindi nawawala yung Siyempre bullish kasi yung candle pero yung net foreign buy natin. So ito yung sign na bumabalik kasi yung foreigners, 436 million. So pag tinignan mo dito, yung summary ng historical data, ang tagal na ilang dalawang buwan o isang buwan diretso puro net foreign buy yung galawan dito sa market. Kaya medyo malakas yung loob natin na sabihin. So baka most likely kaya nating i-break yung 7,000 level naman natin, which is good, di ba? Para sa atin na traders saka investors sa Philippine market. Okay, so verde tayo. So medyo bullish yung sentiment. Pero yung ibang stocks ayaw umakyat. So anyway, pabalik yung ating MACD and then bullish yung RSI level ni PSE. Okay, so ito yung mga winners sa blue chips, mga bangko nga. BDO 3.38, BPI 3.22%, ICT bumalik 1.4, SM, so mga holdings 2.96, URC, ayan, finally. Ano ba, umakyat ka na ba? Hindi pa rin siya masyado umakyat. So 3%, tapos si Jollibee 0.66, lumalaban yung price niya. At Meralco, ayan, nag-up siya. So biglang nag-upsurge. Meron siyang declaration ng dividends pala dito. 3%. Yan siguro ang catalyst. Aboitiz, so ito yung humila ng index natin. So dire-diretso din pala siya. Tingnan mo, hindi natin namamalayan yung galaw niya is 14% na pala siya dito sa recent close niya. So maganda. PLDT, ayan, finally nag 1% din. Pa-breakout din si PLDT. GGS, ayan, yung paborito kong stock. Nag-breakout din siya. Tingnan natin kung kakayanin niya yan for 42. At sino pa ba? Okay, sa losers naman, Ayala Corporation, so nag-drop tayo pabalik na siya dito sa support. 1.45. SMPH, laglag yung price natin sa properties. Metrobank, okay, profit taking na malapit na kasi yung ex-date. Sino pa ba? Converge. So wala kasing foreigners. Ayan, lumabas siya. 78 million. And then, sino pa ba sa big caps? AGI, 1.71. Drop na rin si AGI natin. Okay? So punta tayo sa winners.
out of the blue, winner na winner si ano. Si PHA natin, ayan, sumabog yung price niya, nag-up siya 20%. Sinuma, di ba? Napansin natin kahapon, isang araw. Madalas yan, MA at saka ATN. Si ATN, diretso pa rin, 7%. TUGS, ayan, nabuhay si TUGS. 6% SLF. Ayun, buhay na buhay yung mga penny stocks natin, 6.9%. So, pick your own poison, sabi nga nila. Ellie, ayan. So, nakatipi na tayo dito. Hopefully, magpasakay ulit si Ellie. Up siya 5.59. Mabot ng 8% yata to kanina. O 9% si Ellie, no? So, 10% tayo dyan. Sino pa ba? Lotto, 4%. Nabuhay si Lotto. Si Mark, 4%. House, 3%. ABA, 3%. So, mga small caps, PHN, di ba? 2.56. Mga small caps po. Tapos, dito sa losers, LPC, ano ba to? Ingat na lang yung mga ganito. Madali tayo ng mga small cap, 16% drop. TechW, nag-drop din siya. 12%. CPG, ito yung nangulong na si CPG natin. IBC, 4% drop. ABSP, minus 4%. ANI, naguhukay pa rin. 4%. Cebu, minus 3%. Drop din pala si Cebu. And then si Wilcon, drop. At saka si Fruit. Ayan, si Fruit natin naguhukay din. Si Bloom, nag-drop si Bloom after ng news ng magbebenta siya ng kanyang casino doon sa bandang Korea. Okay? So yan po yung ating overall na picture sa market natin. So pasada muna sa global market pala. So US market, parang magde-drop ulit negative 0.14 yung futures ng Nasdaq, Dow futures minus 0.26%. Tapos si S&P minus 0.19%. So mukhang mapula. Mamaya, dito sa bandang Asia, so berde yung, ayan, si China, berde siya, nag-up na 3%. Mix din pala tayo eh. Ayan, so mix din yung galaw natin sa bandang Asia. Okay pala tayo kasi nag-up tayo ng 1%. So ito panalo, Crypto Boys. Ayan, 62K. Congrats crypto. Yung mga cryptonatics natin, ayun 62K si Bitcoin. Taas. Matakay mo, nag-usap lang tayo last year, 26K. So Ethereum, 3.4, BNB, na 400 na rin. So ano ba dito? Sinadad siya. Yung mga meme coins natin, umakyat 30%. TON, Shiba. So buhay na buhay yung yung mga penny stocks, mga natin, meme coins, 23%. So ang ganda. Ganda ng galawan sa cryptos. Okay? So yun po yung natin, overall picture, ang haba ng natin, overall picture ng market. So SPNEC, okay, ano ba nangyari dito kay SPNEC? So break sa support si SPNEC natin, tapos puro red yung candles natin. So mukhang mukhang nambibait lang yung mga green candles natin. So hopefully hindi na siya mabasag sa 1.1. O hindi, piso. Piso ang pinaka-next na support niya. So meron siya naman siya net foreign buy 44 million. Pero mas malakas yata yung yung mga lumalabas, 3.51% loss si SPNEC. Ano ba yan? Pinapababa o talagang pabagsak yung pabagsak yung yung price action natin eh. May mga earnings naman siya dito. Okay naman yung mga earnings niya, pero ayaw kay SPNC ayan. So wala naman tayong ibang news na alam with regards dito kay SPNC natin para patuloy siya na bumagsak. Price action wise, ayaw lang talaga sa kanya. So anyway, bearish. So below 50 yung RSI, pababa lahat ng indicators natin sa kanya. Okay? So not so good as of this time si SPNEC. Kailangan siguro ng catalyst. Walang bagong news with regards kay SPNEC. Ito si PHA. Next natin. Wala din namang catalyst si PHA natin, pero ayan, palitan muna natin yung chart natin. Wala namang catalyst, pero yun nga, pinuntahan siya ng mga traders natin. So ang dami penny stocks talaga na malalakas. 20.5%. Congrats. Yung malakas yung loob kanina, 16.53K net foreign sell. So ang dami niya binasag na resistance. Ito yung support natin ngayon, 0.17. And then ngayon is, okay, dito na tayo titingin, 0.2063. Tingnan natin kung ano ba yan, mahuli tayo o meron pang follow-up si PHA. So siguro watch out na lang kung meron siyang gap up bukas na galawan naman. So normally kasi tignan natin yung anatomy ni
ni CPG natin na wala naman siyang gap up, wala palang gap up si CPG. Pero sa third candle nung nag-bearish siya, lumabas na yung ano, yung mga traders natin. Nung nabasag na may mga support niya dito. So, anyway, para inaano ko lang, inaano ko lang. Ayan, so nasa sa inyo pa rin naman kung papasukin yung si PHA. Siyempre, kayo pa rin magde-decide kung anong gagawin niyo. So, ang sa akin lang, paalala lang sa penny na galawan. So, bantayan mo na lang po yung hawak mo na stocks. Okay? So, support, medyo malalim kasi malakas nga po yung galaw, 0.17 and then 0.2 yung ating pinaka-resistance. So yung ating news, yung catalyst mo lang nga po. So, actually, naghanap din tayo ng mga penny stocks kasi yan nga talaga yung ano, yung galawan talaga ng market natin as of this time, di ba? Naka-timing din tayo kay ano kay Ellie. So anyway, paunahan lang. So yung galaw niya is bullish itong si PHC natin. Next, SGP patuloy ba? Nag-Dow GC ano. Okay sana yung breakout niya, no? Okay sana yung breakout. Kailan nag-Dow GC, inverted hammer si SCP natin. Tingnan natin. Hopefully, another green day bukas. Nag-resist nga siya dito sa 9.2. Huwag ka lang mababasag. Support dito sa MA9 natin. Ayan. So, Dow G kasi yung candle. Tapos net foreign sell pa. 12.59 million. So, 0.78%. Nag-up pa rin naman siya at meron siyang volume na buyer. So hopefully, rather sellers pala yan, volume natin yan. Hopefully, hindi siya, kasi magre-retest to, no? Maghanap ng support dahil sa negative sentiment. Okay, hopefully, hindi na siya bababa ng 8.7 para diretso yung galaw natin sa kanya. O kung gusto nyo pahinga, 8.4 yung pinakamalakas na support niya, no? So anyway, too early to say. Kasi kung mabuksan na naman yung usapan sa sa Maharlika natin, syempre, di ba? Mabubuhay ulit si SGP natin. Okay? So anyway, 0.78% is okay pa rin naman kahit pa paano. Ayan. So wala po tayong news pala. Ayan. Next, AAB. So ito si AAB, Aboitiz, si ano to, di ba? Si Coca-Cola, di ba? Hindi natin pinapansin yung nagbabalita siya kay Coca-Cola yung expansion niya. After niya di ba? Parang bumili siya ng shares o binili niya si Coca-Cola natin tapos meron siyang expansion. 1 billion US dollar yata yun o peso yung i-invest niya para sa expansion. Okay? So very good. At good catalyst kahit paano kasi yung ito naman yung punda niya medyo mahina pala yung punda niya, no? So, 56%. So, tingin ko net positive pa rin naman si Aboitiz. So, isa din siya sa mga medyo naiwan na blue chips. And then, suddenly, medyo pumitik yung price action natin. So, 53.83 yung ating resistance. 56 yung usapan natin kapag mabasag yan. Okay? So, very good. Support is dito kasi binasag niya dito sa 50.2. Nag-overbought lang siya. So maganda yung volume niya, no? From past few days pa lang, hindi natin napansin. 132 million net foreign buy. And then, hinila yung market at 5.26%. Okay? So, congrats kung meron kang Aboitiz Equity Ventures. Ako nag-aantay ako kay GGS kung kailan aakyat. Next, ABA. Ayan, so binalik na ni ABA yung gain natin na 10%. Kasi simula dito sa breakout, yung sinasabi ko na 10% na galaw niya kasi sumakay tayo dito last sa candle na to last. So hawak pa rin naman natin. Tingnan natin kung hanggang saan yung aabutin niya. So maganda yung ginalaw niya kasi binawi niya yung losses niya dito. Tingnan mo pag nagda-Dow G, nagkakaroon siya ng ng bearish next na bearish candle. Nagsa-sideways yung galaw or nagda-down yung galaw natin. So kung susundan ko yung price action niya, ito naman yung niya. Parang trend channel niya, di ba? So medyo skewed yung yung chart natin. So depende sa tingin mo sa kanya. So ito yung tingin ko sa kanya. So next na resistance is sakto dito sa mga Dow G niya dito. Ayan. So 1.3. Tingnan natin kung umabot diyan. Actually, ako nag-expect ako abot siya dito sa Saka na natin tignan. Baka ma-hype yung mga viewers natin. So anyway, yung galaw natin is bullish. Meron po siyang price action ng RSI is okay or rather RSI is okay. And then MACD. So maganda lang nangyari, bumalik yung volume niya kasi. Kahapon umakyat siya pero medyo duda pa tayo dito kasi wala naman masyadong volume. Pero ngayon meron siya.
6.71 million. Net foreign buy and then nag-up nga po siya na 3.33%. So ako din, ang perception ko kay ABA, hindi sa earnings more on mga small caps din yung nakikita ko na galawan naman niya. Okay? So anyway, very good. Congrats doon sa mga kagaya natin na holders nitong si Abacor natin. Tingnan natin kung aabot siya ng 1.3. Okay? So bullish tayo kay ABA. And then lastly, CHP. So meron siyang additional na galaw pa konti-konti, no? Mamaya biglang pipitik si CHP. So nandito na siya, malapit na dito sa 2.27. Ano ba presyo niyan? 2.5 o 3 sabi nila doon sa Investa. So maganda yung niya, yung trend niya. Kahit na napakaano na niya, sobrang overbought. Marami pa rin nagtitrade talaga sa kanya kasi may 17 million na nagtutulak. 0.46 up siya, 276K net foreign sell. So nandiyan pa rin naman yung trend niya. Tingnan natin kung hindi siya ma-break or mag-breakdown for the coming few days naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review dito sa market. Penny stocks at blue chips. Maganda yung galaw. On the way tayo sa breakout sa 4 points na lang pala. On the way sa breakout sa sa 7,000 level, which is very good kasi yung prediction nila, 'di ba? 7.5 papuntang 8K. So maganda yung pinapakita ng mga analyst na sumusubaybay. Kasi ito rin naman, yung net foreign buy natin sa kanya, sabi nga natin is tuloy-tuloy siya. Nung bumagsak naman yung market natin, pansin nyo din, puro araw-araw din na net foreign sell yung market natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review dito sa market natin. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join kayo sa group guys, akong sumunang guide. Tapos dito sa Crypto Ko To, dito sa Facebook account, follow mo na lang Facebook page. Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon po yung mga gusto ng guide. Kung nahirapan ka during this time, sali ka lang po. So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.